Good day everyone, I am Queen Erica Pasqua and I am going to briefly discuss the blood stain. And at the end of the lesson, the student must able to know the blood stain analysis. At the end of the lesson, the student must know types of stain. So, next. What is blood stain pattern analysis? It's the intersection of blood stain at the crime scene in order to create the cause of bloodshed. So dito, ang mga police investigator kasi or sa mga SOCO, sila kasi nag-interpret ng mga nagkalat na dugo sa crime scene kasi kadalasan yung mga crime na nangyayari hindi naman nila nililinis yung pinangyarihan ng krimen. Pag napatay na nila yung tao, iniwan na lang nila. Then meron kasi tayong types of blood stain na nakukuha sa isang crime scene. So first is passive stain. So dito, yung passive stain, ito yung dugo na pagkatapos, example, saksakin yung isang victim, yung dugo na nanggaling sa katawan nito, yung dumaloy na dugo sa sahig or sa lupa, yun yung tinatawag nating passive stains. Yung projected blood stain naman, ito yung talsik. Kung mas malakas yung amount ng pagkakasaksak sa isang tao, mas depende doon yung magiging projected blood stain. Kung mas malakas yung saksak, mas malakas yung force ng saksak, mas madaming talsik ng dugo ang kakalat sa sahig or sa kahit saan mang basta na andun yung victim. Next, transferred or contact blood stain. So, ito nga example natin, yung sinaksak. Pagkatapos niyang saksakin ng paulit-ulit yung victim, syempre yung dugo nun, lalabas na sa katawan kasi nagkaroon na ng mga sugat yung katawan niya at yung dugo nun lalabas na. At sa hindi niya naman sinasadyang pagkakataon dahil sobrang daming dugo na nga sa paligid, natapakan niya ng sapatos niya yung dugo. At dahil sa pagmamadali niya lumabas, hindi niya napansin yon. At yung dugo na yon, nagmark sa sahig habang palabas siya. Yun ang tinatawag nating transfer or contact blood stain. Next. Documentation of blood stain. So, dito naman, ginagamitan to ng capturing. So, dito makikita nyo sa picture, yung isang nagki-picture at isang nag-sketch. Sa crime scene kasi, syempre, kailangan mo i-sketch. Kailangan mo ding videohan at i-photograph para meron kang documentation sa nangyayari at the same time, kung may nakalimutan ka man, mabilis mong marerecall at matatandaan mo ulit. So, yun yung nagiging kadalasang gamit ng video, photograph, and sketch. So, next. Importance of blood stain analysis and reconstruction of the crime scene. Blood pattern analysis help to reconstruct a possible scenario of what type of crime occurred to determine the area of the origin of the blood spatter. So, dito, yung blood pattern analysis daw, siya yung tumutulong para ma-reconstruct yung posibleng naging senaryo ng isang crime. So, nagtutulong yung dalawa na to para makabuo ng information na magagamit para sa isang nangyaring crime. So, dito malalaman nila yung pinagmulan nung mga patak ng dugo. Kasi kadalasan, katulad nung sa may yung natapakang dugo, yung mark nun, makikita doon. Sisimulan nila yun. Unti-unti nilang malalaman kung saan yung nagsimula. Kung asang area talaga yun. Kasi hindi naman nila agad makikita na, ay, dito pala yan. Dito yan. Hindi nila pwedeng hulaan na ganun. So, sa tulong ng blood pattern analysis, mas na-identify ng mas mabilis kung saan nagmula yung dugong nakita nila. So, next. Tool used to determine the area of the origin of the blood spatter. So, yung kanina, yung para ma-reconstruct nila yon, meron silang tools na ginagamit at eto yun. If it's the 5 feet over the convergence, o kung 5 feet convergence daw, the victim may have been standing and analysis can be
can be done using the string and protractor, a mathematical calculation or computer models. So dito, hindi lang to basta critical thinking ang papaganahin mo. Kailangan ginagamitan na to ng mathematical problems. So kaya tayo nag-aaral din nun kasi kailangan din nating matutunan ang mga numbers katulad nito sa pag-identify nga ng origin ng blood, di ba? Yung origin of the blood spatter. So, ang tools na nakikita nyo dito, ito, medyo ngayon ko lang din na itong elastic string. So, yan daw, ginagamit to yan para sa pag-identify ng origin ng blood spatter and yung protractor. So, yun lang at magandang araw.